Sir, since we are confident that for now, Atong Ang is still in the country, do we have an estimated timeline for now kung kailan natin mahuhuli si Atong Ang? Sir, you can be assured that CIDG and all other PNP units with the guidance of the Chief PNP will do its best to deliver just like any other na trabaho po na binibigay sa amin ni SILG. Sir, follow up. Since tinutugisan natin si Atong Ang, yung business partner niya, si Gretchen Barreto, na tanong na ba natin? Labo nun. Sa investigation ng DOJ, hindi kasama si Ms. Gretchen Barreto sa charge. Kaya hindi siya person of interest. Pero sir, on para malaman yung possible whereabouts ni Atong Ang, natanong ba natin siya? Sir, we will be exhausting all information na ibibigay, especially yung right now na may reward, monetary reward na binigay si SILG. We will be setting up also a hotline. All of this will be acted. Last na lang on my end. Nabanggit mo rin kanina yung plano natin to request for red notice, and I think it take months para ma-issue yun. So, ngayon pa lang, simulan na natin yung pag-process noon. Kahit hindi pa... Hindi months yan. Ang red notice ay pina-flash lang upon Interpol agreement. Basta Interpol member country ka. Basta i-flash mo ang red notice, automatic yan within the day. Buong mundo nakakuha na yan. Mr. Vic Sumintak of NAT25. With the permission of Secretary Remulla, sir, halos na itanong na kasi tungkol sa lahat kay Atong Ang. Doon lang po sa flood control kasi is it true na may second attempt na suhulan ang kayo at si Ombudsman Boying? Totoo po. Isa pong contractor based in the Visayas ay nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa aming magkapatid. Nireport ko kagad sa Pangulo to. Siyempre, una, tinanggihan ko. At nireport ko kagad sa Pangulo. Tatanong niyo kung bakit hindi namin arestuhin yung susol. Ito po'y deniable eh. Kasi ito ay hindi recorded. Ito ay binanggit lang. Walang ipinakitang pera. Parang kwento lang ginagawa sa akin. But safe to say, refused po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Tandaan nyo, kung kala nyo mayaman si Saldico, napakayaman ni Atong Ang. Lahat sinubukan niya. Mga piskal sinubukan niya. Mga west sinubukan niya. Secretary sinubukan niya. Lahat to, tumanggi sa kanya. Sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, tandaan nyo, ang pera ngayon ay hindi na sapat para bilihin ang inyong kalayaan. Ang seryoso po ang Department of Justice, seryoso po ang DILG, kukunin po namin ang lahat, gagawin po namin ang lahat para makabit ng hustisya, para sa mga 100 missing Sapongeros at lahat ng nabiktima sa flood control. Ilan lahat yung properties ni Atong Ang na ating pinag-uusapan? Sir, right now, may mga farm po kasi siya, game farm, na minomonitor. Not only in Batangas, not only in Lipa, meron rin po sa Visayas. Some are under his name, some are not. So there are several po. Sir, are we also considering na baka lang may possibility na merong underground tunnel na pwedeng daanan niya para magtago? Anything is possible po. Anything is possible. Thank you. Underground tunnel ba? Parang kakontsaba na din PWH doon ha. Mahirap kung ano. Mahirap yun ha. Sir, in the past, may mga opisyal ng PNP na naging connected kay Atong Ang. At dahil sa pangyayari na to, pwede pa rin ba niyang magamit yung connection niya dun sa PNP? Or meron pa ba kayong namamonitor na mga opisyal, matataas, high-ranking opisyal sa PNP na connect, na close pa rin dito kay Atong Ang? Sa current crop of PNP, wala. Pero sa mga retired, meron. Mga 4 na general lang inimbestigahan namin.
Pero yung mga yan, binalaan na namin na huwag nilang tulungan. Kasi number one, harboring a fugitive sila. Number two, ang pension nila maka-cancel. Pinaghirapan nila, bumbuhin nila yan. Pag ma-involve sila sa krimen na to, automatic charge namin sila. Sir, yung retired generals na binabanggit ninyo, meron din ba silang kaugnayan doon sa misi Sabungero o sa operasyon ng Sabungan? Or sa ngayon po ay bakit niyo po sila iniimbestigahan? Ito kasi yung mga barkada niya nung kasagsagan ng nananaig yung hanap buhay niya. Ito yung mga malalapit sa kanya. Hindi ko na sabihin yung pangalan, pero ito yung malalapit sa kanya. Kasabay niya magsabong, kasabay niyang lumalabas, lagi silang lumalabas kumakain. So ayun ang mga sinabihan namin na lumayo na sila, huwag na silang tumulong. Sir, din namin ko lang yung sa Interpol Red Notice Request. Nabanggit po ninyo kanina si LD tsaka General na mabilis lang yung pag-apply po noon. So within the day po ba inaasahan na lalabas na po yun? Dumadaan kasi sa Presidential Center for Transnational Crimes. Doon yan. Tapos may Interpol yan. Yung PCTC, sila po nagpapadala notice sa lahat ng mga bansa. At automatic yan. Nakikita niyo mga e-gates ng mga ngayon. Tandaan nyo kahapon may 3 sex offenders na dumaan sa e-gates na dinenay entry kasi nag-flag kagad. So gano'n rin siya sa buong mundo. Kahit saan siya pumunta, mapaflag na siya ngayon. Opo. Sir, last na lang po on my part. Linawin ko lang po yung sa dagdag na suhol po sa inyo. Para saan daw po yun? Ba't po kayo sinukulit? Ang tingin kasi nila, mabibili nila yung kaso nila sa aming magkapatid. Sa flood control Sa po ba flood ito? control. So, ang tingin nila, ang susi ay nasa amin dalawa. Ang susi ay nasa mga abogado nila na depensahan sila sa husgado. Kung kami lang ang susuhulan, wala akong mapupuntahan yan. Saan sa Visayas sir yung... Saan po sa Visayas yung sumubo? Hindi naman yan. Hindi yan sige. Sir, since the PNP, other matters naman, since the PNP is under your supervision, of course, may sinabi si Senator Lacson na inoferan daw ni General Torres si Yusek Bernardo na mag-sanctuary sa kanya. Are you aware of that report? And It has been reported to me. And kinonsider namin yun. Pero wala kami factual proof na nangyari yun. Pero na-report na rin sa amin. Balikan ko lang po yun dun sa attempted ho na panunuhol po, no? Linawin ko lang po, these are 2 different attempts ho ba or just one? 2 different attempts. 2 different attempts. Tapos, sir, tig 1 billion each, so bale 2 billion total? Opo. Opo. Tapos, nabanggit niyo po na one of them approached a mutual friend of yours 2 weeks ago sa isang private meeting. Itong pangalawang instance po was when? 3 days ago? 3-4 days ago. 3 days ago. Ito pong bago, sir, is this the contractor or the congressman contractor? Nauna yung contractor, pangalawa yung contractor. Ito pong most recent one, sir. How were they able to reach you? Paano po sila? May mga kaibigan kaming common. Hindi ko kilala mga to eh. I don't know any of them. So, they reached out to friends of mine. Tapos, clarification lang, sir, no? Yung, itong dalawang instance po na ito, you mentioned po may one na from Luzon, one na Visayas, Mindanao. Which came first, sir? Yung Luzon. Yung Luzon. So, that was the one from 2 weeks ago at a private meeting? Yes. Tapos, And safe to say, bawat subok na suhulan ako, nire-report ko kagad sa Pakuluto para alam niya kung ano nangyayari.